Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Di ko alam babes, parang nandyan na yata, sagot ko na lang. Madalas tuwing siya ay magpaputok, magpapahinga ito at panandali ang hihiga sa aking ibabaw upang muling kumuha ng lakas. Ngunit nung tagpong iyon ay nagtuloy-tuloy ang aking asawa. Matapos manginig ay muli siyang umindayog. Sarap babes, muli lakas niya mga pulong. Sinabayan ko na lang ang bogli ni Mrs. Minarapat ko itong gawin upang hindi masira ang mood sa pagitan ng aming pagbabanding. Dahil doon ako na mismo sa aking sarili ang nagpasya upang alamin kung ano ba talaga ang nangyayari at tila ang aking asawa ay nag-iba. Ayos lang naman sana. Pabor pa nga sa akin ang taglay niyang kabuglian. Pero ang aking pagkahalata sa tuwing mababanggit niya ang ibang pangalan, partikular kay pinsan, ay lalo siyang gaganahan. Ang siyang nag-uudyok sa akin para magmasid. Hindi ko nagawang tanungin siya ng diretso. Takot ako, baka mamaya sabihin niyang oo, nabubuglian ako sa pinsan mo. Isang araw ay umuwi ako ng mga aga. Sinubukan ko ang tadhana. Alam kong walang pasok noon si Mamerto. At siyempre ang aking asawa ay nasa bahay lang. Inihanda ko ang aking sarili kung ano man ang aking madaragnan, kung ano man ang aking maaaring masaksiyan. Sa pintuan pa lang, ako ay kinakabahan. Dahan-dahan kong ipinasok ang susi saka ito binuksan. Lalong tumalon ang aking puso sa kaba nang makakaminig ako ng bulong ng babae at tiyak akong galing sa sarap na mga ginagawa. Sa ganong oras, alam kong si Kay ay natutulog. Nilawakan ko ang aking pandinig. Ako'y hinatag ang aking pandinig sa kabilang panig. Doon sa silid nila, Mamerto, sa kabilang dulo, mula sa sarili naming kwarto. Hindi ko na muna sinisilip ang aking asawa sa aming silid. Doon na ako dumiretso kung saan ang mga bulungan ay naririnig ko. Mahinang tinig na aking narinig. Grabe. May ginagawa si Insan sa asawa ko. Pagalit kong wika sa aking sarili, inilapat ko ba ang aking tenga sa pintuan ng silid nila. Sa pagitan ng kahoy ng pinto ay lalong naging detalyado ang bawat ungol. Dinig na dinig ko ngayon ang maski hingal ng aking asawa. Pigil ito at mahina, pero sa bawat ginagawang pag-urong-sulong siguro ni Mamerto ay paminsan-minsan lumalakas ito. Kukuha ba ako ng kutsilyo sa kusina? Papasukin ko na ba? Sisigawan ko na ba sila? O ako'y aalis na lamang at iiyak? Gumulo ang takbo ng aking isip ng mga sandaling yan. Sari-sari ang aking naisip. Kung sila ay aking papatayin, tiyak na ako'y ganun din. Wala ako sa Pinas. Ang batas dito ay marahas. Kung buhay ang iyong kinuhay, iyon din ang iyong ibabalik. Grabe. Sumisigaw kong poses ng konsensya. Mabilis akong umalis. Bumalik sa aming silid. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ako nag-ingat pa. Sadya ko talagang ipinandinig ng aking mga yabang upang malaman nilang may ibang tao na. Ako'y papasok sa kwarto at doon maghihintay. Hihintayin kong pumasok ang aking asawa at bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Papatag na sana ang aking luha. Hagulgul na sana ako na parang bata. Ang likidong papatag na sana parang ihi na napigil dahil sa gulat. Si Kay Ungasis na aking asaway naroon at nakahimbing sa lamig ng panahon na kayakap siya sa malambot na unan. Payapa at ang laway ay tumutulo pa yata. Ano to? Wika akong muli sa aking sarili. Agad akong lumapit sa aking may bahay. Umupo ako sa gilid ng aming kama at bahagya ko siyang hinaplos. Narinig ko ang kanyang paghinga na lumalim. Sinyalis na siya ay naalimpuwatan at handa nang gumising. Babes, gulat ni Kay. Hi babes, sagot ko at kasabay ang isang matamis na halik. Marahil nagulat si Kay noon. Noon lang kasi ako umuwi na maaga. Kaagad naman akong nakaisip ng palusot. Sinabi kong galing ako sa site at tinamad na lang. Kaya ako'y umuwi na. Ganun ba?
Nagmerenda ka na ba? Teka, ipaghahanda kita ng mga kakain. Wika ng aking asawa. Wag na babes, busog pa ako. Teka lang at ihihi lang ako, sagot ko naman. Hindi lang siguro tinik ang nabunot, kundi isang malaking bato na bumaon sa aking puso. Narito ang aking asawa, buo at walang duda. Napamura pa ako habang papalabas muli ng aming silid upang umihi. Grabe, that was close, wika ko sa aking sarili. Me and my crazy mind and stupid imagination. Ganito ko maipapahiwatig ang aking utak noon. Sa pagtulak ko ng pintuan ng banyo ay napahinto ako. Sarado ito at alam ko may tao. Matapos ang tunog ng binuhusang inidore, bumukas ang pintuan. Si Patricia, ang asawa ng aking matalik na pinsan, ang aking nakita. Hi kuya, bati niya. Hi, sambit ko na lang. Nagbigay ako ng espasyo sa babaeng lumabas. Papasok na sana ako upang umihi pero hindi ko manatiis ang magtanong sa kanya. Patricia, si Insan nandiyan na ba? Tanong ko na kunwari walang alam. Pero pakay ko lang talaga ay magmanman. Ay lumabas kuya, may binili lang. Sagot naman niya. Okay, balik ko sa kanya. Habang humihihi ako'y napaisip. Ilang minuto pa lang ang lumipas mula kanina nang ako'y makalinig ng mga on. Wala si Mamerto. Naroon si Patricia at tagagaling lamang sa banyo. Ito ang simula ng aking interes sa asawa ng pinsan ko. Grabe, bakit umuungol si Patricia kanina kung wala si Insan? Tanong ko sa aking isipan. May ginagawa kaya siyang milagro? Patuloy ko pa. Si Patricia, asawa ni Insan. Pagmamayari ni Mamerto. Una ko siyang nakilala ay nung unang uwi ko ng Pinas. Ikakasal sila nun. Simpleng babae, syempre maganda. Dahil alam kong hindi naman pipili ng pangit ang pinsan ko. Pero dahil sa alam ko mas maganda ang aking asawa. Wala sa hinagap na pagnasahan ko pa ang babaeng ito. Pero ang isiping may ginagawa siyang milagro ay nakaka-intriga talaga. May asawa naman siya. Kung kinakate ay isang kalabit lamang ang katapat. Itinutok ko ang aking sundalo sa butas ng inidoryo. Nagmuni-muni at inantabayanan ang paglabas ng aking ihi. Sa pagsagitsit ng likidong galing sa aking katawan, ako ko'y napapikit. Sa pagdidilim ng aking paningin, di ko inaasang imahe ni Patricia ang aking makikita. May kamukha siya. Grabe, sino nga ba? Teka, sabi ko pa naman sa aking isipan. Ayun, si Mercedes, si Mariam Mercedes. Sabay ngiti ko pa habang pinapagpag ko ang aking sundalo matapos umihi. Sa unang tingin sa asawa ni Pinsay ay hindi mo agad magugunita kung siya ay yung makakasama na at araw-araw mong makikita. Kasabay pa ang panunod ng mga telenovelas. Tama, kahawig niya nga si Jessie Mendiola. Sa aking pag-ihi, biglang kabig ang makulit na isip. Nang bumalik na ako sa aming silid, ni Mrs. ay kaagad kong inapuhab ang aking iPad. Check ng Facebook gaya ng aking karaniwang ginagawa. Tuwing umuwi galing sa trabaho. Habang ang aking asawa ay nakahilata ba din. Ako na may kunyaring nagpapahinga hawak ang isang owi ng makabagong teknolohiya. Kaagad kong nakita ang profile ni Mamerto. Ang pangunahing larawan ay silang dalawa ni Patricia. Nakuha yata nung naglibot sila sa Ulaya. Grabe kamukha nga, wika ko sa aking sarili. Tinitigan ko ang mga labi ni Patricia sa kanilang litrato. Kuhang-kuha nito ang mga ngiti ng aking idolo sa telebisyon. Hindi ko alam, 20 tapat ito ay biglaan. Si Manoy ko na kaninang tahimik ngayon ay tila pumipintig. Babes, ano gusto mong ulam mamaya? Biglang wika ng aking asawa. Bigla kong inalis. Sa pahina nila Mamerto ang iPad. Parang may takot na biglaan sa aking puso. At isipan ang biglang magtanong ang aking asawa. Kung tutusin ay normal lang na magmasid sa Facebook. Subalit hindi pa man ay may guilt na sa aking isipan. Kahit anong babes, ano ba ang mayroon sa rep? Babes, sagot ko na lang. Tumayo ang aking asawa.
lumabas at nagpaalam na tungo sa kusina upang alamin kung ano ang pwedeng ihahain mamayang hapunan. Muli, aking sinilayan ang mga larawan ni Patricia. Pero hindi rin ako nagtagal. Nagawa kong pigilan ang aking sarili sa paghanga sa iba. Lalo na ang kabuglian ko na hindi tama. Sumunod ako sa kusina upang tulungan sana ang aking asawa. Babes, mag-take out na lang kaya tayo. Bigla ako bago pumasok sa kusina. Nagulat ako nang sabay lumingon ang dalawang babae na naroon. O Patricia, nariyan ka pa ba lang? Bati ko na lang. Nginitian lang ako ng aking hibags sa pinsan. Naalala ko muli ang larawan kanina. Isang anghel na bumaba sa lupa. Isang anghel na kung umungol ay wagas. Talaga naman, nakakabogli. Gusto mo lumabas na lang tayo? Patricia, okay ba sa inyo ni Kuya Mamerto? Suwesyon ng aking asawa ko. Sige, teka. Text ko pa para umuwi na. Ang tagal bumili lang naman yan sa bakala. Sagot ng asawa ni Mamerto. Sa galak sigaw ni Mrs. Gaya na din ng pagkakainip, daglian siyang bumalik sa aming silid at nagpaalam ng papalit ng gamit. Saglit kaming naiwan ni Patricia sa kusina. Bago ako sumunod sa aking asawa ay nagkaroon muli kami ng tsansang magkatitigan. Muli pa siyang niligan. Ganun din naman ang kanyang ibinalik. Hindi ko alam kung sa sarili ko lang o ako lamang ang nag-iisip, pero halata ko kasi sa kanyang mga mata ang hiya. Siguro alam niyang narinig ko siya kanina o di kaya'y tigang lang talaga ang asawa ni Mamerto. Tara, bihis na. Wika ko bago ako tuluyang lumisan. Sige kuya, mahina niyang wika. Pagkapasok ko ay naabutan kong nakahubad ang aking asawa. Suot lang ang mga panloob at wala itong panloob pataas. Habang nakayuko at namimili ang isusuot ng damit para sa aming kaslakad, magkahalong pakiramdam ang agaran kong nadama. Lumapit ako bigla, pinupog ng halik si Kay. Nagulat siya pero hindi na tumutuloy. Gumanti ng halik ang aking magandang asawa. Ang mga sumunod na pangyayari ay kapwa nasa ibabaw na kami ng aming kama. Nakapasok na ang dapat pumasok. Sinubukan kong pumikit. Nakita ko sa talukap ng aking mata ang imahe ni Patricia. Lalo akong ginanahan at nabuglian. Bukod sa likas na ganda ng aking asawa, ay lalo pang nag-ibayo ang tawag ng aking laman. Hindi namin namalayan ilang minuto na pala ang aming nabubugol sa ibabaw ng kama. Bihira kaming gawin ito. Habang naghihintay kami ng pagputok ng bulkan, ay sabay pa kaming nagulat sa katok mula sa aming pintuan. Bilis na babes, wake up pa ni Mrs. Mabilisan, makaraos lang. Agad kaming nagbihis at ako naman tumungo sa pintuan upang alamin kung ano ang kailangan ng kumakatok sa pintuan. Ay kuya, sorry, na-istorbo ko yata kayo. Sabi kasi ni Mamerto, sa baba na lang daw siya, hihintayin na lang daw tayo sa car. Bugad ni Patricia. Okay, sige, sagot ko na lang. Muli, nakita ko sa mga mata ni Patricia ang pagiging tuso. Alam niya na may ginagawa kami ni Kay. Base sa kanyang mga tingin at pananalita, hihiritan ko pa sana na hihintayin na lang kami at tatapusin ko pa ang aking ginagawa. Pero minarapat kong wag na muna. Ayokong madaliin ang lahat. Ayokong mapasok sa apoy na hindi ko pa alam kung saan galing ang panggatong. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.